Mula nang masilaya ng isang taong grasa ang alindog na magandang dalaga, ay patuloy na niya itong sinusundan kahit saan. Ginamitan pa niya ito ng kakaibang hipnotismo upang masunod lahat ng kanyang gusto. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Deep in the Woods o Au fond des bois sa salitang French na ipinalabas noong 2010. Ang pelikula ay itinakda noong 1865 sa isang nayon sa Southern France kung saan makikita ang isang lalaking palaboy-laboy lamang kung saan-saan na lumabas mula sa kagubatan na nagngangalang si Timothy at nakarating sa isang nayon. Palibhasa ay pagod sa kanyang paglalakbay. Nagpahinga siya sandali sa isang kalapit na simbahan. Kumakain sa kung anong kaunting pagkain ang natitira sa kanya habang pinapahinga niya ang kanyang pagod na katawan. Isang kampana ang tumunog ng malakas sa di kalayuan na umalingaw-ngaw sa pandinig ng mga taong patungo sa loob ng simbahan. Habang tinitignan ni Timothy ang mga ito na patungo sa bahay dalanginan, nagkaroon siya ng panandaliang sulyap kay Josephine. Isang napakagandang dalaga na nakasuot ng pinakapinong damit na gawa sa seda. Bagamat panandalian ang kanilang pagtitinginan, si Timothy ay agad na na-starstruck sa angking alindog ng dalaga na humimok sa kanya na sundan ito habang patungo ito sa loob ng simbahan. Sa gitna ng misa ay tinititigan niya ito ng mabuti. Ang kanyang puso ay nabighani sa kagandahang kanyang nakikita. Ang pagkahumaling ni Timothy sa dalaga ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw habang siya ay palihim na nagmamasid kay Josephine sa di kalayuan. Kalaunan ay nasaksihan niya ang isang kakaibang pagtatagpo sa pagitan ni Paul, isang potensyal na manliligaw, at Josephine, na sa kabila ng mabulaklak na salita ng lalaki, ay nainis sa kanya ang dalaga dahil sa mga makatang kinopya lamang sa iba. Nang gabing iyon, lihim na pinagmamasdan ni Timothy ang tila wala sa sariling si Josephine na humahakbang patungo sa bintana habang nakabitin ang isang paa sa gilid. Kinaumagahan ay nagpatuloy siya sa pangiistok kay Josephine sa pamamagitan ng panonood nito habang lumalangoy ng walang saplot sa isang liblib na lawa. Sa bawat nakaw na tingin, ang kanyang kapangahasan ay mas lalong tumitindi hanggang isang gabi. Si Timothy na naglalagablab ang matinding pagnanasa ay pumasok sa tahanan ni Josephine upang masulyapan siya habang siya ay nagpapahinga. Bago siya umalis, ay may ipinatong siyang paru-paro sa noo ni Josephine upang makamit ang inaasam ng kanyang puso. Kinabukasan, itinakda ni Timothy ang kanyang plano. Bumalik siya sa bahay ng dalaga upang maghanap ng masisilungan mula sa mabait na ama ni Josephine na si Dr. Hughes. Upang makuha ang kanyang pabor, nagkunwaring pipi at bingi si Timothy na mabilis namang nakuha ang tiwala ng matandang doktor sa kanyang nakakakumbinsing pagkilos. Una silang nagtungo sa silid-aklatan kung saan ipinagpatuloy ni Timothy ang kanyang pagkukunwari sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng kanyang mga ideya sa panulat na nagbigay sa doktor ng paghanga sa kanyang karunungang bumasa at sumulat sa kabila ng kanyang mga kapansanan. Nang maglaon, sa gitna ng pagsasalo-salo, tinalakay nina Dr. Hughes at Paul ang kalagayan ni Timothy na hindi alintana na ang taong grasa ay nasa kanilang harapan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Josephine ang sarili na nabigla sa hipnotismo na ikinilos ng binata habang dahan-dahan nitong idinadausdos ang daliri sa gilid ng kopitan nito. Ilang sandali pa ay inabutan ni Dr. Hughes si Timothy ng isang papel
na ginamit ng binata upang magkunwaring nahuhulaan ng hinaharap na lalong pumukaw sa interes ng matandang lalaki. Nagsulat siya ng isang maling hula tungkol sa kanilang hinaharap, kaya ang mag-ama ay medyo nabahala. Habang lumalalim ang gabi, ginawa ni Timothy ang lahat sa pamamagitan ng iba't ibang mga magic tricks. Ang kanyang mga ilusyon ay nakapagpamangha sa mga taong kasama niya sa hapagkainan. Ang nagambalang pag-iisip ni Josephine ay naging dahilan upang lumabas ito na galit. Kinaumagahan, ang mukhang problemadong si Josephine ay nakatitig lamang sa kawalan. Sa pagalis ng kanyang ama, biglang dumating si Paul na nag-imbita sa kanya upang mamasyal. Ang dalaga na puno pa rin ng kaguluhan sa kanyang isipan ay magalang na tumanggi at sa halip ay piniling magpalipas ng araw na mag-isa. Habang nag-iisa sa kanyang kwarto, nakita ni Josephine si Timothy na lumabas mula sa kalapit na kagubatan na patungo sa kanilang tahanan. Nang makita ang madungis na binata ay nagdulot ito kay Josephine ng pagkataranta, dahilan upang magmadali niyang ikinandado ang lahat ng bintana at pinto upang pigilan ang kanyang pagpasok. Sa kasamaang palad, ang lahat ay nabaliwala dahil nakapasok ang taong grasa sa loob ng kanilang bahay. Dahil silang dalawa lamang ang naroon, ay gumawa ng isang hakbang si Timothy. Sinusubukan nitong ialok sa dalaga ang singsing na suot niya mula sa kanyang daliri. Ngunit mapang-uyam lamang na tinignan ito ng hindi komportableng dalaga. Iniisip ni Timothy kung natatakot ba ito sa kanya dahil wala man lamang reaksyon si Josephine. Hindi naman nabigla ang taong grasa sa pagtanggi ng dalaga, kaya ipinagpatuloy ni Timothy ang kanyang plano. Marahang hinahaplos nito ang likod ni Josephine pababa at pataas habang tinitingnan ng dalaga ang pagkaing iniluluto na nasa kalan. Sa kabila ng pagkabalisa ng dalaga ay nagsalo sila sa hapagkainan. Gayunpaman, bago sumubo si Josephine ng pagkain, ay may inilagay si Timothy na mahiwagang pulbos sa ibabaw ng pagkain nito. Kaya parang nawala sa sarili ang dalaga. Tila nagayuma, sinimula ni Josephine na ikwento ang mga detalye ng kanyang nakaraan na naalala ang kanyang unang pagligo sa silid na iyon. Dahil sa pagtalakay ng kanyang mga nakakalibog na nakaraan, nag-iinit ang taong grasa at hindi napansin ni Josephine si Timothy na dahan-dahang lumapit sa kanyang likuran. Bago pa man makapag-react si Josephine, ay pinadapa na siya ni Timothy at nakuha nito ang pagkabirhen ng dalaga. Pagkatapos ng pangyayari, upang makawala ang dalaga mula sa taong grasa, ay desperadong inabot ni Josephine ang isang kutsilyo at itinutok ito sa lalamunan ni Timothy. Sa kasamaang palad, naagaw ito ni Timothy at itinutok ang kutsilyo sa ilalim, kaya nabahiran ito ng mantsa ng dugo na naging sanhi ng pagkahimatay ng kawawang si Josephine sa sobrang takot. Pagkatapos ng pananamantala sa kanya ni Timothy, ay nagising si Josephine upang makita ang taong grasa na naghihintay sa kanya sa tabi ng mesa. Kaswal ito na kumakain na parang walang nangyari. Nang makabangon na ang dalaga ay inatake niya ito sa matinding galit at mahigpit na inutusang lumayas sa kanilang tahanan. Nang makaalis na ang taong grasang si Timothy, ang naiinis na dalaga ay naligo upang linisin ang kanyang sarili dahil ginalaw siya ng lalaking hindi niya masikmura ang itsura. Habang mariing kinukuskus ang kanyang katawan, napansin niya ang singsing ng binata na nakasuot na sa kanyang daliri. Sa puntong iyon, si Josephine sa di matukoy na dahilan ay nakaramdam sa sarili na nagagayuman na siya kay Timothy. Naanimoy tulad ng isang gamo-gamo na lumalapit sa isang maliwanag na ilaw. Sa kabila ng pananamantala ng taong grasa sa kanya, ay bigla niyang hinabol si Timothy.
Nahabol niya ito habang papaalis na ito sa nayon. Bagamat inutusan siya nitong bumalik ay nagpatuloy pa din siya sa paghahabol. Sinusundan niya ito hanggang sa mapilitan silang maghanap ng masisilungan mula sa isang malakas na ulan. Habang nagpapahinga sila sa isang madilim na silid, ang dalagang si Josephine ay tila baliw na animoy sinasapian at nais na humingi ng tulong sa mga taong naroon nang iharap na siya sa mga siga upang magpatuyo. Upang maiwasan naman ang hinala, ang taong grasa ay nag-imbento ng isang kwento na nagtanan sila at nagpakasal na lihim sa ama ng dalaga. Kalaunan ng gabing iyon, inaliw ni Timothy ang pamilyang kanilang natuluyan ng isa pang serye ng magic tricks. Sa kabila ng panglilito ni Timothy sa mga taong nagpasilong sa kanila, ang kakaibang ikinikilos ni Josephine ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga taong kasama nila sa hapagkainan. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagising ang ginayumang diwa ni Josephine at humingi ng tulong sa mga taong nagpatuloy sa kanila. Sa kasamaang palad, bago nila malaman ang tunay na dahilan, muli siyang hinipnotismo ni Timothy at inutusan itong lumakad ng nakaluhod. At dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaroon ng takot ang buong pamilya. Kahit na sinubukan nilang iligtas ang kawawang dalaga, ay tinakot sila ni Timothy sa pamamagitan ng pagbabanta na gagawin din ito sa kanilang pinakamamahal na anak na babae. Pagkatapos kinaladkad niya ang walang malay na si Josephine sa itaas at hinubad ang lahat ng damit nito habang nakahiga sa kama. Sa kabutihang palad, ang pamilyang nagpatuloy sa kanila ay natakot sa sigaw ng kawawang si Josephine, kaya kinaladkad si Timothy at pinalabas ng kanilang bahay habang humahagupit ang malakas na ulan. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapaalis sa taong grasa, ang estado ni Josephine ay nananatiling hindi nagbabago, kaya kalaunan ay iniutos ng padre de pamilya sa kanyang anak na lalaki na hanapin si Timothy. Nang makabalik na ito ay umalis na ang taong grasa kasama ang dalaga. Kinabukasan, patuloy na naglakbay ang dalawa hanggang sa makarating sila sa loob ng isang masukal na kagubatan na puno ng lahat ng uri ng hayop. Habang umalis si Timothy upang mangaso na makakain, ang wala sa sariling si Josephine ay matamang nakatingin sa apoy. Nang maglaon ng gabing iyon, bumalik si Timothy na may dalang kuneho at kalaunan ay iniluto sa kaito kinain. Muli niyang hinipnotize ang dalaga, pinahiga at ibinukaka. Wala itong kalaban-laban sa kanyang walang sawang pagnanasa. Kinaumagahan, nagising ang dalaga sa tabi ni Timothy at tumayo ito upang tumungo sa ilog kung saan niya hinugasan ang kanyang kipay. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang walang direksyong paglalakbay. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong nila ang isang grupo ng mga mangangaso, kung saan si Josephine at ang isang batang lalaki ay nagpalitan ng mga sulyap na animoy nagpapahiwatig ng may ibig sabihin. Sa haba ng kanilang nilakad, ang pagod na si Josephine ay nakiusap na magpahinga na muna sa kanilang paglalakbay dahil hindi na siya makakagawa ng isa pang hakbang. Bagaman pinagbigyan ito ni Timothy sa kanyang kahilingan, ay may kapalit naman ito, kaya pinabukakan niyang muli si Josephine kinagabihan. Sa pagkakataong iyon, ang dalaga ay nasa sarili niyang katinuan. Sa kabila ng wala siya sa ilalim ng gayuma ng taong grasa, ay nagtanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ng binata habang nakapatong ito sa kanya. Kinaumagahan habang natutulog si Timothy, nagmadaling tumungo si Josephine sa isang kalapit na namamastol upang humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, tinanggihan siya ng matandang lalaki dahil isa itong pipi at bingi.
at akala nito ay nababaliw na ang dalaga. Dahil walang sino man ang maaaring tumulong sa kanya, ay walang pagpipilian si Josephine kundi bumalik na lamang kay Timothy. Nang gabing iyon ay pinabukakang muli ni Timothy si Josephine, ngunit sa pagkakataong iyon ay nagugustuhan na ito ng dalaga. Kinabukasan, habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ang dalawa ay biglang inatake ng dalawang salbaheng lalaki. Sa kabutihang palad ay matagumpay na naitaboy sila ni Timothy, ngunit nagkaroon ito ng malalim na sugat sa kanyang kamay. Naalala ni Josephine ang kanyang ama, kaya iminungkahin ito kay Timothy na ipagamot ang kanyang sugat sa kanyang doktor na ama. Gayunpaman, sinabi ni Timothy na hindi na ito kailangan dahil hindi pa siya nagkakasakit sa buong buhay niya. Sa paglipas ng mga araw, ang dalawa ay nagiging malapit na sa isa't isa, kung saan ang dalaga ay tila nagiging komportable sa kanyang kasamang taong grasa. Pagkaraan ng mga araw, napadaan sila sa isang nayon kung saan nakibahagi sila sa isang kakaibang pagdiriwang ng kasal na puno ng awit at kasiyahan. Kaya binanatan ng dalawa na lumamon ng husto. Iyon ay ang kauna-unahang makatikim ng alak si Josephine, kaya napadami ito ng tagay. Pagkatapos ay masayang nagsayaw ang dalawa, kung saan hinalikan pa ng dalaga si Timothy sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon ay si Josephine na mismo ang pumatong at umararo sa taong grasa. Kinaumagahan, nagising ang dalaga habang natutulog si Timothy. Nagmadali itong tumakbo upang makahingi ng tulong. Nagising naman ang binata at nang malamang wala si Josephine sa kanyang tabi ay hinanap niya ito. Nakarating ang dalaga sa isang bahay at kinalampag ang pintuan nito sabay sigaw ng paghingi ng tulong. Nahabol ito ng taong grasa at nasaksihan niya ang pangyayari. Sa loob ng bahay, ikinwento niya sa dalawang lalaki ang lahat ng mga kaganapan mula umpisa hanggang sa kanyang pagtakas. Kalauna ng gabing iyon, nagising ang dalaga kung saan biglang may sumira ng bintana at lumabas mula doon si Timothy at muli siyang hinipnotize saka sila umalis na magkasama mula sa lugar. Kinaumagahan, masayang nagtampisaw ang dalawa ng walang saplot sa dalampasigan hanggang sa humantong sila sa maiinit na tagpo sa nakatagong naglalakihang bato, kung saan si Josephine na mismo ang siyang pumatong kay Timothy. Nang gabi namang iyon, napansin ni Josephine na lalong lumubha ang sugat ni Timothy. Kaya iminungkahin niyang magpatingin na ito sa isang manggagamot upang maiwasan ang karagdagang impeksyon. Gayunpaman, ayon sa taong grasa, na walang doktor ang magpapagaling sa kanya, kundi ang kanyang sariling katawan lamang. Pagkaraan ng mga araw, habang nakasandal si Timothy sa isang puno, ay nilapatan ni Josephine ng gamot ang matinding sugat ng taong grasa. Sa paglala ng kondisyon nito, ay walang ibang pagpipilian si Josephine kundi tumawag ng isang manggagamot sa kabila ng kanyang pag-aalangan. Habang tinatanggal ng doktor ang maruming benda, ang baho ng nabubulok na laman ng sugat ng taong grasa ay umaalingasaw sa hangin sa gabi. Ayon sa manggagamot na sumuri, ang sugat ni Timothy ay lalong lumala dahil sa impeksyon, kaya kailangan na nitong humingi ng agarang medikal na atensyon sa ospital. Habang nakahiga si Josephine sa likod ni Timothy, ay biglang dumating ang isang grupo ng mga gwardya na inalerto ng doktor na sumuri sa kanya kanina. Hinuli nila si Timothy at muling ibinalik si Josephine sa kanyang ama. Pagkaraan ng mga araw, si Timothy na ngayon ay tuluyan ng naputulan ng kanyang nasugatang kamay ay nakakulong na sa isang kalapit na bilangguan. Samantala, ang kalagayan ni Josephine ay bumuti ng husto at ginawang masaya ang kanyang araw na may kasiyahan sa kabila ng pagkakasakit ng kanyang ama. Hindi nagtagal, ipinatawag si Timothy sa harap ng isang investigador na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang romantikong relasyon kay Josephine.
Inakusahan siya ng lalaki ng pamimilit sa dalaga sa pamamagitan ng mahika, isang paratang na itinanggi ni Timothy. Sa halip ay sinabi niyang sumama ng kusa ang dalaga sa kanya. Sa sumunod na araw ay si Josephine naman ang inimbestiga tungkol sa mga pangyayari at inamin nito ang ginawang panggagayuma at pagbukakan ng kanyang hita ng taong grasa sa investigador. Salungat naman sa mga unang sinabi ni Timothy. Dumating ang araw ng paglilitis. Nagpatotoo si Josephine laban kay Timothy. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang upuan, ang dalawa ay nagpalitan ng isang taos-pusong tingin na nagpapahiwatig ng isang nakatagong koneksyon sa pagitan ng dalawa. Nang si Timothy naman ang humarap ay inako niya ang lahat ay kasalanan niya dahil ayaw niyang mapahiya ang dalagang kanyang iniibig sa lahat ng taong naroon. Napatunayang nagkasala si Timothy ng pagdukot at panghahalay kay Josephine, kaya nasentensyahan siyang makulong sa piitan sa loob ng 12 taon. Pagkatapos ng mga pagsubok, nagpatuloy ang buhay ni Josephine at inalagaan ang kanyang may sakit na ama habang pinagmamasdan ang paglala ng kalagayan nito sa bawat araw na lumilipas. Isang araw, habang kumakain, nalaman niyang siya ay nagdadalang tao at pagkaraan ng ilang buwan, naisilang niya ang isang sanggol na lalaki. Kasunod ng pagpanaw ng kanyang ama, si Josephine na ngayon ay paalis na patungong Paris kasama ang kanyang asawang si Paul ay nakipagkita sa investigador upang humiling ng panghuling pagbisita kay Timothy. Bago siya umalis, iniabot ng lalaki sa kanya ang singsing ni Timothy. Masayang kinuha niya ito at saka tumungo sa lugar kung saan nakapiit ang taong grasa. Ilang sandali pa, ipinakilala ni Josephine si Timothy sa kanilang anak na isinunod sa kanyang pangalan. Habang nananabik ang binata na nakatingin sa kanyang anak, napansin niya ang kanyang singsing na nakasuot sa daliri ni Josephine. Isang alaala ng kanilang masayang pinagsamahan. Matapos ng huling pagkikita nila, ay nagpaalam na si Josephine sa lalaking malungkot na nag-iisa sa bilangguan. Habang kailangan na niyang simulan ang kanyang bagong buhay sa Paris. Marami pong salamat sa walang sawang panonood sa aking munting channel mga kaboso. Pa-like, comment at share na din.